Nahirapan ang ilang dumalaw sa Manila North Cemetery na hanapin ang puntod ng mga yumao nilang kaanak dahil ang mga labi na hindi na raw dinadalaw, inilipat pala ng ibang lugar. Live mula sa Manila North Cemetery, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, marami na bang bumibisita dyan? Cheryl, bagamat mangilan-ngilan, tuloy-tuloy na rin naman ang pagdating ng mga bumibisita dito sa Manila North Cemetery. Medyo kaunti pa rin ito kung tutuusin dahil mayat-maya rin ang buhos ng ulan ngayong araw, gaya na lamang sa mga oras na ito. Pero hindi naman ito napigil ang ilan sa mga kapatid nating dalawin ang mga yumao nilang kaanak matapos ang ilang taong hindi pagbisita sa lugar. Naabutan ng News 5 si Hana Ramos mula Dasmariñas, Cavite habang iniisa-isa ang mga lapida sa unang circle pagpasok ng Manila North Cemetery. Hinahanap niya rito ang puntod ng anak matapos itong hindi makita sa apartment kung saan ito nakalibing. 2018 pa raw kasi niya huling nabisita ang puntod ng kanyang bunso. After ng 2018, hindi na kami kasi pandemic, hindi na kami nakabalik. Hindi na rin namin na-contact talaga yung caretaker. Sa circle na ito, inililipat ang mga labi mula sa apartment area makalipas ang 5 taon. Nandito rin yung mga puntod na nasa lupang pagmamayari ng gobyerno na maraming taon nang hindi dinadalaw. Dahil hindi na makita ang lapida ng anak, dito na lang din nagtirik ng kandila at nagdasal ang pamilya ni Hana. Wala na rin kasi kaming magagawa kasi hindi na rin namin siya asikaso nung mga nakalipas na mga taon. Kaninang umaga, nag-inspeksyon si Manila Mayor Isko Moreno sa ilang bahagi ng Manila North Cemetery. Sinilip din niya ang mga nagtitinda sa labas ng sementeryo at muling iginiit na bawal ang vendor sa loob. Milyon-milyon kasi ang darating. Hindi naman na lumalawak ang sementeryo. In fact, pasikip ng pasikip ito. No? Ayoko naman na magkaroon ng inconvenience sa mga dadako dito. Bawal din daw ang pamorningan. Bukas lamang ang sementeryo mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi. Ipinakita rin ng LGU ang bagong air-condition na columbarium para mas komportabling makadalaw dito ang publiko. Nag-inspeksyon din ng NCRPO. Halos 500 security personnel ang nakatakdang i-deploy sa sementeryo. Pag marami pong tao at siksikan po na ang tao, may mga kababayan po tayong kahit papano nananamantala po talaga. Yun po ang una nating binabantayan. Bukod sa mga yumaong mahal sa buhay, dinarayo rin ang puntod ni Fernando Po Jr. at Susan Roses. May QR code pa nga para sa mga nais balikan ang alaala ng mag-asawa. Samantala, pasado alas 2 ng hapon, biglang nasunog ang isang CCTV camera sa harap ng sementeryo. Wala namang nasaktan at agad din itong naapula ng mga bumbero. Simula naman mamayang alas 10 ng gabi, isasara na ang ilang kalsada sa paligid ng Manila North Cemetery. May mga inilaan namang alternatibong ruta para sa mga apektadong motorista. Cheryl, paalala sa mga bibisita pa lamang dito sa Manila North Cemetery, maigi magbaon din ng mga panangga sa ulan man o sa init, habang bagamat hindi nire-require ni Manila Mayor Isko Moreno na magsuot ng face mask, dapat daw panatilihin na magsuot na lamang nito, lalo na doon sa mga bibisita sa sementeryo na may masamang nararamdaman or baka may sakit, para nga at least hindi na sila makahawa daw dito nga sa iba pa mga pupunta. Meron din naman daw pinamimigay na maaaring makuha ng mga libreng face mask sa opisina nitong Manila North Cemetery. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.